Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablogs nga po ko ng iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like yung simbolo kong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig kayo dito sa ginagawa kong pagbablogs and tips tutorial lang iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Bago ko po umpisa na ang pagtitips tutorial ko, binasasalamatan ko nga po yung mga old subscriber, old viewer, new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po pong mag-grow at marami pa po natin matulungan na mahihirap natin mga kababayan na umaasa sa mga libreng gamutan. Sa paligid ng bahay nila, meron po silang nakukuha ng mga natural na halamang gamot na libre. Ang tips store ko po ngayon sa araw na ito, yung kapag may sakit ka ng vertigo, migraine, high blood. Yan. Tips number 1, kapag may sakit ka na migraine or vertigo, ang nararamdaman mo niyan, nahihilo, nasusuka, masakit yung ganito, yung parang malabo yung paningin mo. Unang-una, kung pupunta ka sa trabaho, wag mo na pong ituloy ang pagpasok sa trabaho, magpaalam ka sa office niyo. Kung may sakit ka talaga na ganyan, alam mo bakit? Pwede ka pong maksidente kung nagdadrive ka, nagbumotor, nagbabike, ano pa man na dinadrive mo, nagbabiyahe. Minsan yung vertigo kasi nagmukukang ka, collapse sa sobra kung stage 4 na yung vertigo mo o migraine, sobrang sakit ng ulo, sa ulo mo, mawawala ka sa focus sa trabaho mo, sa pagdrive mo, hanggang sa pwede ka maksidente kung may vertigo ka o migraine. Kung inatake ka, yan. Huwag na po ninyo ituloy. Kung mararamdaman kayo, magpahinga na lang kayo. Magpaalam kayo sa office ninyo na ganun, may sakit kayong ganun. Kumukuha naman ng medical certificate, tapos ipapasa sa office kung may sakit talaga kayo. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, kung may sakit kayong high blood, ang mangyayari niyan, mararamdaman ninyo, nasusuka kayo, nahihilo. Yan. Tapos yung ganito ninyo, kung high blood kayo, nalabo din. Yan yung sintomas din ng high blood. Para magkaparehas, high blood vertigo. Tapos may mararamdaman ka niyan, yung pagkahilo mo iba, parang matutumba ka, umiikot, yan high blood. Magpa-BP ka, yan yung number 1. Kung may maintenance ka, kasi kapag high blood, may mga maintenance yung binibigay ng doktor, yung example, Losartan. Pero huwag kang iinom ng Losartan kung hindi resita sa'yo ng doktor. Kailangan mo magpa-check up or magbibigay ng resita yung doktor kung maglalasartan ka na. Kasi may mga dosage yan, may mga milligrams yan na mababa. Kapag mababa ang milligrams na binigay sa'yo, pwedeng yung high blood mo hindi pa masyado stage 4, ganun, stage 3. Pero pag yan ay matataas na yung dosage, ang ibig sabihin matataas ng stage yung high blood mo. Yan po yung ingatan ninyo kapag may high blood kayo. Kung nagbabiyahe kayo or nasa trabaho kayo, kailangan alam ng company, HR o ng boss ninyo para hindi sila magtaka or maalarma na normal na yung kalagay nila talaga may sakit ka. In case of emergency na atakehin ka, pwede kang pauwi nila. Hindi naman pwedeng magtrabaho na may high blood ka, inaatake ka, magtrabaho ka, mamaya mag-collapse ka dun. Di malaking binayad ng company. Kaya kailangan ninyo ipaalam sa company na may sakit ka na ganun, magbigay ng resita or resibo, medical sa katunayan na may sakit kang ganun. Yan. Naiintindihan naman nila ng company kung may sakit ka talaga na ganun. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, kapag may sakit ka na migraine, ito yung bawal. Magpainit ka ng todo. Bawal na bawal sa migraine yan, yung sobradong init. Magta-times to po yung sakit ng ulo mo hanggang sa manghilo-hilo ka, tapos nasusuka ka nga kapag may migraine ka, nasobrahan ka ng pagod, pwede rin. Yan, yun po yung tips number 3. Tips number 4, ito sa sakit na high blood, huwag kayo pong kumain ng mga matataba masyado na pagkain, kagaya ng yung kung paborito ninyo yung taba ng baboy. Ang kainin ninyo, yung laman lang, yung taba, wag na ninyong kainin. Kung mahilig kayo sa karning baka,
at sumasasal yung inyong high blood, huwag na kayong kumain ng karning baka kasi lalong mag-high blood kayo. O once a week ka na lang na kumain ng baka kung talagang ang example ay ang stage ng high blood mo 3 and 4, delikado na yan. Ganon din yung pagkain ng balot, huwag kayong magkakain ng balot kasi mataas yung protein ng balot. Pwedeng mag times 3 pa nga yung high blood mo kapag kumain ka ng balot. Kung paborito mong balot at high blood ka, huwag kang kumain. Ganon din yung pag-inom ng beer, nakakataas din yan lalo ng dugo. Kung mahilig kayo mag-inom ng beer, anumang uri ng beer, tigilin na po ninyo muna kapag kayo sumasasal sa high blood. Kung talagang mataas ang high blood ninyo, huwag na kayo mag-inom ng beer. Yan po yung payo ko sa inyo. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, nasusuka, nahihilo, then masakit ang ulo. Ito nga, sama-sama na yan. Pwede kang may vertigo, pwedeng may high blood ka, migraine, nasusuka, nahihilo, nasakit ang batok. Magkasama yan, nakikita mo, nalabo yung paningin mo, pwede kang high blood, pwedeng vertigo, pwede na migraine. Magkasama yan, parehas nararamdaman mo yan. Nahihilo, nasusuka, yan. Yan po yung tips number 5. Kung anong gagawin mo kung ikay may sakit na ganyan. Ang gawin mo lang, mamahinga ka. Kung may sakit ka na high blood, may sakit ka na vertigo, migraine, mamahinga ka lang po. Mamahinga ka ng 8 hours yung tulog mo araw-araw. Tapos pag diop mo, mahinga ka ng maayos. Kumain ka ng maayos. Kung may maintenance kang gamot, di inumin mo yung maintenance mong gamot para sip ka. Huwag ka nang tumuloy sa pupuntahan mo kapag may vertigo ka, migraine, high blood yan. At yan po yung tips number 7 tungkol sa ano ang gagawin mo kapag may sakit kayong migraine and vertigo and high blood. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na lang po sa bago dito sa channel ko. Paki-likes na lang po sa hindi pa nakaka-likes. Paki-share na rin po sa hindi pa po nakaka-share. Thank you for watching. Mabuhay po kayong lahat. I'll be the last one left when the light